Mga ka-garden, lahat ng tao ay nagsasabi, magbato daw ng dolomite floor tuwing taglagas at sisigla ang inyong mga halaman. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na, sa ilang kaso, ito na ang pinakamasamang desisyon na maaari ninyong gawin para sa inyong lupa, na ang padalos-dalos na paggamit nitong puting pulbos ay hindi makakabuti, kundi baka pa makasira sa inyong future harvest. Nakakaintriga ba? Ngayon, hindi lang natin pag-uusapan ng dolomite, isasalang natin ito sa isang matinding interogasyon. I-reveal ko sa inyo ang mga sikreto at ang pinakamadalas na pagkakamali tungkol sa pag-deacidify ng lupa tuwing taglagas. Panoorin nyo hanggang dulo at malalaman nyo kung kailan magiging best friend ninyo ang dolomite floor at kung kailan ito magiging traitor na kalaban. At I promise, pagkatapos ng videong ito, iba na ang tingin nyo sa sako ng puting pulbos na yan. By the way, gumagamit na ba kayo ng dolomite? I-comment nyo na lang ang oo or hindi. Tingnan natin kung gaano tayo karami. Kaya, para magsimula, alamin muna natin, ano ba talaga itong dolomite flower? Marami ang tumitingin dito bilang simpleng puting pataba or fertilizer. Pero, hindi lang ito yun. Isipin ninyo ang matatandang bundok na nabuo sa loob ng milyon-milyong taon dahil sa matinding pressure. Iyan mismo ang dolomite, isang sedimentary rock, isang natural na mineral. At ang dolomite flower, iyan ang bundok na giniling hanggang maging pinong pulbos. Sa composition nito, mayroon itong dalawang bida, dalawang micronutrients na mahalaga sa buhay ng halaman, ang calcium at magnesium. Pero ang tunay niyang superpower ay wala sa pagpapataba, kundi sa kakayahan niyang labanan ang acidity ng lupa. Kung iisipin natin na ang lupa ay isang inumin, may ilang bahagi na nagiging sobrang maasim, parang katas ng lemon. Hindi komportable ang mga halaman sa ganoong environment. Ang dolomite naman ay kumikilos na parang kutsarang asukal na nagpapaneutral at nagpapasarap sa inuming ito para sa halaman. Ito ay isang natural soil conditioner o tagapagpabuti ng lupa. Suriin natin ng mas malalim ang problemang ito. Ang pangunahing kalaban ng inyong pananim ay ang pagkaasim ng lupa or soil acidification. Bakit ito nakakatakot? Isipin nyo na ang lupa ay parang isang buffet para sa halaman, puno ng sustansya, nitrogen, phosphorus, at potassium. Pero kapag sumobra sa asim ang lupa, itong buffet ay parang biglang ikinandado. Nandiyan ang mga nutrients, pero nag-iiba ang forma ng chemical form nila, kaya hindi na ito kayang sipsipin ng ugat ng halaman. Nagugutom ang halaman kahit na napapalibutan ito ng kasaganaan. At hindi lang iyan. Sa maasim na lupa, nagiging aktibo rin ang mga nakakapinsalang elemento tulad ng aluminum at manganese na kapag sumobra ay nagiging toxic sa maraming uri ng pananim. Ang resulta, nakikita natin ang mga halaman na mahina, may chlorosis, or paninilaw ang mga dahon. At syempre, kaunti lang ang ani. Ang masama, sinisisi pa natin ang panahon o ang kalidad ng binhi. Ang totoo, ang ugat ng problema ay literal na nasa ugat, nasa lupa mismo na hindi naging tahanan ng halaman, kundi isang kulungan. Para sa visuals, maaari tayong magpakita ng animation kung saan may kandado ang mga icon ng nutrients sa maasim na lupa na pumipigil sa halaman na makuha ito. Mahalagang maunawaan na ang dolomite ay hindi lang basta pataba. Ito, una sa lahat, ay isang soil conditioner o pangkondisyon sa lupa. Ang pangunahing trabaho nito ay hindi ang pakanin ang halaman dito at ngayon, kundi ang lumikha ng komportabling kalagayan para sa paglaki nito sa loob ng mahabang panahon. Parang gumawa ka ng major renovation sa isang apartment bago ka lumipat.
Ang pataba ay parang mga muwebles at dekorasyon na pwede mong palitan bawat season. Pero ang dolomite, ito ang pagpapantay ng mga dingding, pagpapalit ng kable ng kuryente, at paglikha ng tamang mikroklima. Binabago nito mismo ang istruktura at chemical composition ng lupa. Kapag naglalagay ka ng dolomite powder, hindi lang basta calcium at magnesium ang dinadagdag mo. Nagpapasimula ka ng isang serye ng mababagal na kemikal na reaksyon na nagpapababa sa sobrang kaasiman or acidity. Nagpapabuti sa istruktura ng lupa at ginagawa itong mas malambot at mas madaling pasukin ng hangin. Kaya naman, kung tatawagin mo lang ang dolomite na simpleng pataba, parang tinawag mo lang ang siruhano na tao na may dalang kutsilyo. Ang epekto nito ay mas malalim at mas kumpleto. I-imagine mo ang isang sitwasyon. Sa isang banda, may halaman na binibigyan ng pataba pero nakatanim sa mahinang lupa. At sa kabilang banda, may halaman na lumalaki sa lupang inayos na ng dolomite. Ngayon, pag-usapan natin ang dalawang bida sa dolomite, ang calcium at magnesium. Hindi lang sila basta-bastang elemento. Sila ay isang power couple na talagang nagtutulungan. Ang calcium, maituturing nating balangkas o skeleton ng halaman. Ito ang responsable sa katibayan ng cell walls. Tumutulong sa pagbuo ng matibay na ugat, root system, at pinatatag ang mga tangkay at dahon laban sa sakit at pinsala. Kung kulang sa calcium, nagiging marupok at mahina ang halaman, parang bahay na walang matibay na pundasyon. Samantala, ang magnesium naman ang puso ng photosynthesis. Ito ang central na atom sa chlorophyll molecule, ang berdeng pigment na sumasagap ng sikat ng araw at ginagawa itong enerhiya. Ang kakulangan sa magnesium ay parang anemia sa tao. Nagkakaroon ng paninilaw ang mga dahon sa pagitan ng mga ugat dahil humihinto ang kanilang pabrika ng enerhiya. Ang dolomite powder ay nagbibigay sa halaman ng dalawang elementong ito ng sabay, nasa balanse at natural na forma na sinusolusyunan ang dalawang kritikal na problema ng magkasabay. Maaari nating ipakita sa isang animation kung paanong pinatitibay ng calcium molecule ang dingding ng cell, habang ang magnesium molecule naman ay pumupwesto sa gitna ng chlorophyll molecule. Sige, naiintindihan na natin ang benepisyo. Pero bakit taglagas? Bakit hindi ito pwedeng gawin tuwing tagsibol o tag-init? Ang sagot ay nakasalalay sa magic ng mabagal na pagkilos. Ang pulbos ng dolomite ay hindi instant powder na agad-agad magkakaroon ng epekto. Tandaan, ito ay dinikdik na bato. Para maibigay nito ang sustansya at mag-react sa asido ng lupa, kailangan nito ng panahon at tubig. Ang taglagas at taglamig ay perpektong kondisyon para dito. Ikaw, ikakalat mo lang ng pantay-pantay ang pulbos sa iyong taniman, hahaluan mo sa lupa, at ang kalikasan na ang bahala sa lahat. Ang ulan sa taglagas, ang natutunaw na yelo, at ang init sa taglamig. Lahat ng tubig na ito ay dahan-dahan, ngunit sigurado, matutunaw ang mga butil ng dolomite. Magpapahintulot ito sa kanila na bumaba sa pinakailalim ng lupa at simulan ang kanilang mabagal na trabaho. Pagdating ng tagsibol, kapag magtatanim ka na, handa na ang lupa. Bababa ang acidity at gaganda ang istruktura ng lupa. Kung ilalagay mo naman ang dolomite sa tagsibol, bago ka magtanim, hindi ito aabot sa tamang timing para umaksyon. Ang ugat pa nga ng mga bagong tanim ay pwedeng masunog dahil sa sobrang taas na konsentrasyon ng pulbos na hindi pa natunaw. Ang taglagas ay panahon para sa pangmatagalang puhunan para sa kalusugan ng iyong lupa. Isipin mo ito na parang time-lapse. Taglagas, nagkalat ng pulbos. Taglamig, niyebe, yelo. Tagsibol,
at handa na ang lupa, malambot at malusog. Narito ang una at pinakamapanganib na pagkakamali na nakabatay sa prinsipyong kung ano ang sobra, mas maganda. Pero pagdating sa dolomite, masisira mo talaga ang lupa. May malaking alamat na umiikot sa hardin. The more, the better. Dahil gusto nilang mabilis na makuha ang resulta, ang ilang hardinero ay nagbubuhos ng dolomite powder ng napakakapal. Halos maputi na ang kanilang mga taniman. Huwag na huwag itong gagawin. Ang tawag sa prosesong ito ay overliming. Imbis na maging neutral ang lupa mula sa pagiging acidic, ito ay nagiging alkaline o base ng sobra-sobra. At kapag masyadong alkaline ang lupa, nangyayari ang parehong problema. Tulad ng kapag masyadong acidic, nabublock ang mga sustansya. Tiyak na apektado rito ang phosphorus, boron at manganese. Hindi na ito maabsorb ng mga halaman. Ang masaklap, gusto mo sanang mapabuti ang sitwasyon, pero ang resulta ay parehong gutom lang din ang inabot. Sa ibang dahilan nga lang. Uulitin na namang manghihina ang halaman at magtataka ka kung bakit. Tandaan, ang dolomite powder ay parang gamot para sa lupa at tulad ng kahit anong gamot, kailangan nito ng tamang dosage. Ang sobrang dosis ay mas mapanganib pa kaysa sa sakit mismo. Para mas maunawaan, isipin ang pH scale. Ang arrow ay nasa pulang acidic zone. Kapag naglagay ka ng labis, lalampasan nito ang neutral mark at lilipat ito sa dark blue na alkaline zone, kung saan mananatili ring nakablock ang mga sustansya. Paano natin maiiwasang makasira? Isa lang ang sagot diyan, kailangan ng eksaktong kalkulasyon. Bago kayo dumampot ng sako ng dolomite, kailangan nyo munang maging parang lab assistant at suriin ang inyong lupa. Parang komplikado pakinggan, pero may mga simpleng paraan naman talaga. Ang pinakamadaling paraan ay ang paggamit ng litmus paper na mabibili sa halos lahat ng garden store. Kukuha kayo ng soil extract, ilulubog ang indicator at ikukumpara ang kulay sa scale. Dito nyo malalaman kahit papaano ang tinatayang label ng pH. Ang mas tumpak na paraan ay ipadala ang sample ng lupa sa isang agrochemical laboratory. Hindi ito kamahalan, pero makakakuha kayo ng kumpletong ulat. Hindi lang tungkol sa acidity, kundi pati na rin sa nilalaman ng lahat ng microelements. At base sa impormasyong iyan, saka pa lang natin makakalkula ang tamang dosage. Mayroong mga pangkalahatang rekomendasyon. Sa mabibigat na clay soil, maglagay ng mga 500 gramo kada square meter. Sa loamy soil, 400, 400. At sa magagaan na sandy soil, huwag lalampas sa 300, 300 gramo. Pero tandaan, napaka-general lang ng mga numerong ito. Kung walang analysis, para lang kayong nagtatrabaho ng nakapiring. May panganib na kulangin ang ilalagay ninyo o ang mas masama ay sobrahan. Visual cue. Ipakita ang tatlong klase ng lupa, clay, loamy at sandy, at ang katumbas na tinatayang dami ng dolomite para sa bawat isa na nakasukat sa tasa o baso. Sabihin na nating na-determine na ninyo ang acidity ng lupa at nakalkula na ang tamang dose ng dolomite. Ang susunod na mahalagang bahagi ay ang teknolohiya ng paglalagay. Dito, ang pangunahing prinsipyo ay ang pagiging pantay ng distribusyon. Ang dolomite floor ay kailangang nakakalat sa buong lupain ng pantay na pantay. Parang naglalagay kayo ng asin sa isang malaking ensalada. Kung basta't itatambak nyo lang ito sa mga kumpul-kumpul, may mga bahagi ng lupa na sobra ang pagka-alkaline, sobrang basa. Samantalang ang iba naman ay mananatiling sobrang acidic. Magreresulta ito sa di pantay o patchy na lupa kung saan iba-iba ang pakiramdam ng mga halaman. Ito ay tiyak na makakaapekto sa sabay-sabay na pagsibol at sa kalidad ng inyong ani.
Ang pinakamahusay na paraan ay ikalat ang pinong pulbos sa ibabaw ng lupa habang tuyo at walang hangin ng panahon, at pagkatapos ay isama agad ito sa lupa. Ang ideal na gawin ito ay kasabay ng paghuhukay o pag-aararo bago ang planting season. Sa ganitong paraan, may hahalo ninyo ang dolomite sa ibabaw na bahagi ng lupa, kasing lalim ng pala o spade, kung nasaan ang pinakamaraming ugat ng halaman. Masisiguro nito ang maximum contact ng dolomite sa lupa at sisimulan ang proseso ng neutralization sa buong lugar kung saan lalabas ang ugat. Para sa visual, mahalagang ipakita ang maling paraan, mga tambak ng pulbos, at ang tamang paraan, ang magaan, pantay na pagwiwisik sa buong taniman na susundan agad ng paghuhukay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang chemistry at kung paano maiwasan ang mga nakababaliw na pagkakamali sa paghahardin. Isa sa pinakamadalas na pagkakamali ay ang paghahalo ng dolomite lime at dumi ng hayop or manure. Maraming hardinero ang nag-iisip ng lohikal. Kung maglalagay ako ng organikong pataba tuwing taglagas at babawasan ko rin ang acidity ng lupa sa panahong iyon, bakit hindi na lang pagsamahin? Pero tandaan, ang dolomite at sariwang manure ay hindi magkaibigan. Sila ay magkaaway. Kapag naghalo ang dalawang ito, magkakaroon ng chemical reaction. Dahil dito, ang pinakamahalagang nitrogen na nasa dumi ng hayop ay magiging volatile ammonia at aalis lang sa lupa at sasama sa hangin. Sa madaling salita, ikaw mismo ang nag-aalis ng pinakamahalagang sustansya mula sa iyong lupa. Ang resulta, na-deacidify mo nga ang lupa, naglagay ka rin ng pataba, pero wala namang epekto. Sayang lang, upang maiwasan ito, kailangan mong paghiwalayin ang dalawang prosesong ito sa magkaibang panahon. Una, sa taglagas o habang naghahanda ng lupa, ilagay mo muna ang dolomite habang nagbubungkal at ang manure or compost naman, ilagay mo na lang sa tagsibol o bago ang taniman. Ilang linggo bago ka magsimulang magtanim. Sa ganitong paraan, mapapakinabangan mo ng husto ang pagpapababa ng acidity at ang organic fertilizer at hindi ka mawawalan kahit 1 gramo man lang ng mahalagang nitrogen. Ang perpektong paglalarawan nito ay ang makikita sa animation, kung saan ang mga nitrogen, N molecules, ay literal na lumilipad palayo mula sa tambak ng lupa kung saan pinagsama ang manure at dolomite. Hindi naman lahat ng halaman ay pari-pareho ang reaksyon sa pagbabago ng pH level or acidity ng lupa. May mga halaman na sadyang mas gusto ang neutral o bahagyang alkaline na lupa at siguradong magpapasalamat sila sa inyong paglalagay ng dolomite bago sumapit ang taglamig. Sino-sino ba sila? Una sa lahat, nandyan ang lahat ng uri ng repolyo, ang puting repolyo, cauliflower, at broccoli. Madalas silang magkasakit ng kila, isang mapanganib na sakit na dulot ng fungi kapag acidic ang lupa. Ang pagpapababa ng acidity ng lupa ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ito. Tumataba rin at gumaganda ang kalidad ng mga beetroot kapag nilagyan ng apog. Mas lumalaki, mas tumatamis, at mas tumatagal ang imbakan ng mga ito. Halos lahat ng stone fruits tulad ng cherry, plum, at apricot ay mas gusto ang neutral na kapaligiran. Mula naman sa mga berry shrubs, ang currants at gooseberries ay lubos na magpapasalamat sa inyo. Pati na rin ang sibuyas, bawang, pipino, gisantes, at sitaw ay magpapakita rin ng magandang resulta. Ang paglalagay ng dolomite para sa mga halamang ito ay hindi lang basta pagpapaganda ng lupa. Ito ay direktang paraan para dumami at gumanda ang inyong ani. Maaari kayong magpakita ng isang makulay na collage ng mga masarap at malulusog na ani mula sa lahat ng halamang nabanggit. Ngunit may kabilang panig din ng medalya.
Pero tandaan, sa hardin ninyo, tiyak na may mga halaman na ang dolomite ay parang lason. Ito ang tinatawag na acidophiles o ang mga mahilig sa asido. Ang kanilang ugat ay sadyang umangkop na mabuhay at kumuha ng sustansya sa maasim na lupa. Kapag sinimulan ninyong gawing alkaline ang lupa sa paligid nila, masisira ang kanilang metabolismo at mabagal silang mamamatay. Ang pangunahin at pinakapopular na halimbawa sa grupong ito ay ang blueberry, cranberry at lingonberry. Para sa kanila, ang maasim na lupa ay kailangan upang mabuhay. Kasama rin sa mga ito ang lahat ng heather plants tulad ng rhododendron, azalea at heather. Ang napakagandang hydrangea na nag-iiba ng kulay ng talulot depende sa pH level ay mas gusto rin ang pagkaasim ng lupa. At syempre, mas marami sa mga conifer tulad ng spruce, pine at tuja ang mas sumisigla sa bahagyang maasim na lupa. Kaya tandaan ang gintong tuntunin, huwag na huwag maglalagay ng dolomite powder sa ilalim ng mga halamang ito. Kung tumutubo sila sa inyong bakuran, iwasan sila at hayaang hindi ginalaw ang lupa sa paligid ng kanilang ugat. Bilang visual na halimbawa, isipin ang isang larawan na may malinaw na paghihiwalay. Sa isang panig, may masiglang repolyo sa may lime-treated na lupa. Sa kabilang panig naman, may nanlulupaypay na blueberry sa parehong klase ng lupa. At ito pa ang isang bonus na hindi naging malinaw sa marami. Ang dolomite powder ay malaking tulong sa paglaban sa ilang peste. Siyempre, hindi man ito kasing tapang ng isang powerful na insecticide, pero may ambag pa rin ito. Ang dahilan, ang napakaliit na butil ng pulbos na ito ay may matatalas na gilid. Sa atin, hindi natin nararamdaman, pero sa malalambot na katawan ng mga slugs, suso, at iba pang insekto, para lang silang naglalakad sa basag na salamin. Sinasaktan nito ang kanilang balat na nagiging sanhi ng mabilis na dehydration at kamatayan. Kaya sa pagkakalat mo ng dolomite, hindi lang lupa ang pinapaganda mo, naglalatag ka rin ng masamang kapaligiran para sa mga pesteng ito. Epektibo rin ito laban sa wireworm, ang uod na mahilig manirahan sa lupaing maasim. Sa pag-neutralize mo ng acidity ng lupa, ginagawa mo itong hindi kaakit-akit para sa inahing beetle, kaya lumilipat siya para mangitlog sa ibang lugar. Hindi man ito garantisadong solusyon para mawala lahat ng peste, pero isa itong magandang dagdag sa overall na depensa ng iyong hardin. Visual. Sa screen, magandang ipakita ang isang nakakatawang animation kung saan ang isang cartoon slug ay tumatama sa barrier ng dolomite powder at nandidiri itong umaalis. Nabanggit na natin na pinapaganda ng dolomite ang istruktura ng lupa. Pero tingnan natin ng mas detalyado kung paano niya ito ginagawa. Paano niya ginagawang malambot o buhaghag ang lupa. Sa lupa, lalo na sa mabibigat at clay na uri, ang maliliit na butil ay masyadong nagdidikit-dikit, kaya walang puwang para makadaan ang hangin at tubig. Ang lupaing ganito, kapag inulan, nagiging putik, at kapag tag-araw naman, nagiging kasing tigas ng bato. Dahil dito, sobrang hirap huminga at lumaki ng mga ugat sa ganitong klase ng lupa. Ang calcium ions na nasa dolomite powder ay may kakaibang kakayahan. Kumikilo sila bilang natural na pandikit na nagpapabuo sa maliliit na butil ng lupa upang maging mas malalaking kumpol. Ito ang tinatawag na proseso ng coagulation o pagbuo. Dahil dito, nagkakaroon ng mga butas at puwang sa pagitan ng mga kumpol. Ang resulta, ang lupa ay nagiging buhaghag, madaling madurog at maganda ang daloy ng tubig at hangin. Ang istrukturang ito ay perpekto para sa paglaki ng ugat at pagdami ng mga beneficial na mikroorganismo sa lupa.
Hindi nanunuot ang tubig, pero hindi rin ito mabilis mawala at malayang nakakakuha ng hangin ng mga ugat. Ito ang isa sa pinakamahalagang benepisyo ng dolomite. Ito ay pangmatagalan. Pinapabuti nito ang kalusugan ng inyong lupa sa loob ng maraming taon. Narito ang isang animation para mas maunawaan. Una, makikita ang magkakadikit na butil ng clay. Pagkatapos, lilitaw ang calcium ions at biglang magsasama-sama ang mga butil para bumuo ng kumpol. Sa pagitan ng mga kumpol na ito, lilitaw ang mga puwang. Kadalasan, sa tindahan, magkatabi lang ang sako ng dolomite powder at ang apog, lime. Kaya marami ang nagtatanong, ano ba talaga ang pinagkaiba ng dalawa at alin ang mas magandang gamitin? Pareho silang ginagamit para bawasan ang acidity ng lupa, pero may malaking pagkakaiba sa paraan ng kanilang paggana. Ang apog or slaked lime ay kumikilos ng napakabilis at matindi. Isipin mo, parang emergency na gamot na napakalakas ng bisa. Mabilis nga nitong binababa ang acidity, pero kung sumobra ka sa dami, pwedeng masunog ang ugat ng halaman mo at pati na rin ang mga good bacteria sa lupa. Ang isa pa, puro calcium lang ang laman nito, walang kasamang magnesium. Ang dolomite powder, sa kabilang banda, ay mas banayad at pang matagalang epekto. Mas mabagal itong gumana, pero mas mababa ang tsansa na makasira ka sa lupa. At ang pinakaimportante, nagdaragdag ito ng calcium at pati na rin ng magnesium sa lupa na kadalasang kulang na kulang sa mga lupang mabuhangin. Kaya, ano ang pipiliin mo? Kung sobrang taas talaga ng acidity ng lupa mo at kailangan mo ng mabilis na resulta, pwede kang gumamit ng apog, pero kailangan mong maging napakaiingat. Pero sa karamihan ng sitwasyon, lalo na kung regular mong ginagawa ang pagpapabuti ng lupa tuwing taglagas, mas pinipili ang dolomite. Ito ang mas balance at mas ligtas na option. Siguro, mas madaling tingnan sa isang simpleng chart. Apog, lime, mabilis, matindi, aggressive, calcium lang. Laban sa dolomite, mabagal, banayad, mild, calcium, plus, magnesium. Isa pa sa magandang benepisyo ng paggamit ng dolomite ay ang haba ng bisa nito. Hindi tulad ng karamihan sa mga pataba na kailangang ilagay taon-taon o minsan pa nga ilang beses sa isang season, ang paglalagay ng apog sa lupa ay isang pangmatagalang investment. Ang epekto ng isang tamang aplikasyon tuwing taglagas ay tumatagal ng ilang taon. Sa mabibigat na lupa gaya ng clay at loam na mahusay magtago ng sustansya, maaaring kailanganin lang ulit mag-apog pagkatapos ng 5 hanggang 7 taon. Pero sa magaang na lupang buhangin, sandy soil, kung saan mas mabilis maagos ang mga benepisyal na elemento, mas maikli ang panahon. Karaniwan ay 3 hanggang 4 na taon. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang magbuhat ng mabibigat na sako tuwing taglagas. Sapat na ang isang beses na tama ang pagkakagawa at pagkatapos ay panatilihin mo na lang ang kalusugan ng lupa gamit ang organic at complex fertilizers habang paminsan-minsang chinecheck ang pH level. Nakakatipid ito sa iyong lakas, oras at pera. Ang magandang halimbawa rito ay ang kalendaryo. Sa unang taon, may markang dolomite application at sa sumunod na 3 hanggang 4 na taon, ang nakalagay ay tuloy-tuloy ang epekto. Paano mo ba malalaman kung ang lupa ay kulang hindi lang sa calcium, kundi pati na rin sa magnesium? At kung bakit ang paggamit ng dolomite ang magiging pinakamabisang solusyon? Ang totoo, ang mga halaman mismo ang magbibigay ng signal sa atin. May mga malinaw na visual signs o palatandaan ng kakulangan sa magnesium. Ang pinakapansin-pansin dito ay ang tinatawag na interveinal chlorosis.
na makikita lalo na sa mga matatanda o ibabang dahon. Ganito ang kadalasang itsura. Ang mismong laman ng dahon o ang espasyo sa pagitan ng mga ugat ay nag-uumpisang manilaw. Ngunit ang mga ugat ng dahon at ang paligid nito ay mananatiling berde. Ang resulta ay nagiging parang Christmas tree pattern o parang net ang disenyo ng dahon. Ang magnesium ay itinuturing na isang mobile element. Ibig sabihin, kapag nagkulang ito sa lupa, kinukuha ito ng halaman mula sa matatandang dahon at ipinapadala sa mga bagong sibol at lumalaking bahagi. Kaya naman, ang mga sintomas ay lilitaw talaga muna sa ibaba. Madalas makita ang ganitong paninilaw ng dahon sa mga tanim na kamatis, sili, patatas, pipino at ubas. Kung napapansin mo ang ganitong klasing mga palatandaan sa iyong mga halaman taon-taon, yan ay malinaw na hudyat na kulang sa magnesium ang iyong lupa. Sa sitwasyong ito, ang pagpili sa dolomite powder kaysa sa simpleng apog lamang ang tanging tamang desisyon. Ang close-up shot ng dahon na may malinaw na signs ng magnesium starvation ang pinakamahusay na magsisilbing ilustrasyon dito. Ang dolomite ay isa ring malaking tulong sa paglaban ninyo sa masasamang damo, pero hindi lahat, kundi isang piling grupo lamang. Karamihan kasi sa mga matitigas na damo ay indikasyon na maasim, acidic ang inyong lupa. Talagang lumalago at kumakalat sila ng mabilis sa mga kondisyong hindi naman gusto ng ating mga pananim. Klasikong halimbawa nito ang horsetail, chickweed, sorrel o dock, lanten, plantain, at creeping buttercup. Kung makikita ninyong malayang tumutubo ang mga damong ito sa inyong bakuran, halos sigurado na mataas ang acidity level ng inyong lupa. Kapag naglalagay kayo ng dolomite at ginagawang neutral ang pH level ng lupa, lumilikha kayo ng hindi ka nais-nais na kapaligiran para sa mga damong ito. Hindi man sila agad-agad mamatay, pero hihina sila. Babagal ang pagdami at unti-unting mapapalitan ng iba pang mga halaman. Siyempre, hindi nito tuluyang aalisin ang pangangailangang magdaalis ng damo, pero malaking tulong ito para mapababa ang populasyon ng mga pinakamahihirap at pinakamatitigas na damo. Sa madaling salita, hindi ninyo lang nilalabanan ang sintomas. Inaalis ninyo ang mismong ugat ng problema. Maaari tayong magpakita ng collage ng litrato ng mga damong indikasyon na ito para makilala ng mga manonood kung mayroon sila nito sa kanilang bakuran. Marami na tayong napag-usapan tungkol sa tamang paghahanda sa taglagas. Pero paano kung na-miss mo ang tamang timing? Pwede bang gamitin ang dolomite sa tagsibol or spring? Ang sagot, pwede, pero may malaking kondisyon. Ang paglalagay nito tuwing tagsibol ay maituturing na emergency measure or pang-emergency na solusyon, hindi ito dapat nakaplano. Kung nag-analisa kayo at nakitang kritikal na maasim ang lupa, sobrang acidic, at kailangan ng magtanim, pwede na ninyong ilagay ang dolomite sa tagsibol. Pero dapat, gawin ito mga 2 hanggang 3 linggo bago itanim ang mga seedling or bago magsabog ng binhi. At dapat na ang gamitin lang ay ang pinakamababang dosis na eksaktong-eksakto ang sukat. At kailangang talagang haluing mabuti ito sa lupa. Kailangan itong gawin para kapag nagtanim na kayo, naipasa na ang matitinding chemical reaction at hindi ma-burn o masunog ang malalambot na ugat ng mga bagong tanim. Pero tandaan ninyo, hindi ninyo makukuha ang buong benepisyo, lalo na sa pagpapabuti ng soil structure sa unang taon. Hindi kasi ito aabot sa puntong maging epektibo agad. Kaya naman, kung may pagkakataon, laging unahin ang paglalagay nito sa taglagas. Ang taglagas ay para sa pangmatagalang pagpaplano o strategic planning at ang tagsibol
ay para sa mabilisang desisyon at pang-emergency. Visual cue, sa screen, pwedeng magpakita ng dalawang timbangan. Sa mas malaking bahagi, nakasulat, taglagas, ideal. At sa mas maliit na bahagi, tagsibol, pwede, pero kailangan ng maingat na paggamit. Ngayon, marami sa ating mga hardinero at magsasaka ang tumutok na sa organikong pagsasaka. Gusto nilang iwasan o bawasan ang paggamit ng kemikal. At dahil dyan, ang dolomite lime o dolomite powder ang maituturing na perpektong katulong. Ito ay produkto na 100% natural at purong-puri. Walang halong sintetikong chemical dito. Ito ay simpleng pinulbos na bato na gawa mismo ng ating kalikasan. Kaya naman, maluwag itong pinapayagan at talagang inirekomenda sa sistema ng organikong pagsasaka. Kapag tama ang paggamit at walang overdose, ito ay lubos na ligtas. Ligtas ito para sa tao, sa ating mga alagang hayop, sa mga bubuyog, at maging sa mga bulate or earthworm na nagpapataba sa lupa. Pinapaganda mo ang iyong lupa nang hindi sinisira ang kapaligiran. Ito ay isang matalino at eco-friendly na paraan para mapataas ang pagkabunga ng inyong taniman. Sa pagpili ng dolomite lime, ang pinipili mo ay ang lakas ng kalikasan, hindi ang kemikal na industriya para alagaan ang iyong bukid. Para sa biswal, maaaring ipakita ang isang magandang kuha ng kamay na sumasalok ng puting pulbos mula sa sako. Nakasulat sa sako, 100% likas na mineral. Ang background ay isang masaganang hardin na namumulaklak. Hindi lahat ng dolomite powder ay pare-pareho. Kapag pumunta ka sa tindahan, makikita mo ang produkto ng iba't ibang manufacturer at magkakaiba sila sa isang mahalagang aspeto, ang pino ng kanilang pagkakagiling o ang particle size. Direktang nakakaapekto ang factor na ito sa bilis ng bisa ng dolomite. Kapag mas maliit ang mga butil ng powder, mas malaki ang kabuuang surface area nito at nangangahulugan iyon na mas mabilis itong makikipag-ugnayan sa asido ng lupa. Ang dolomite na magaspang ang pagkakagiling na parang pinong buhangin ay matagal bago umiksyon. Aabuti ng ilang taon, unti-unting naglalabas ng sustansya. Samantala, ang napakapino na parang alikabok o pulbo ay mas mabilis nagagana. Ano ang dapat mong piliin para sa planadong paglalagay tuwing taglagas? Perpekto ang medium grind na dolomite. Hindi ito masyadong mabilis, hindi rin masyadong mabagal. Ito ang tinatawag nating golden mean o gitna. Ang napakapinong powder ay mas akma naman sa mga emergency application tuwing tagsibol kung saan kritikal ang bilis ng epekto. Kaya naman, kapag bumibili ka ng dolomite, huwag lang ang komposisyon ang titingnan mo, kundi pati na rin ang texture nito. Makakatulong ito para mas mahulaan mo ang magiging epekto nito. Isipin mo na lang ang dalawang tumpok ng pulbos na magkatabi. Ang isa ay may malalaki at nakikitang butil, at ang isa naman ay tila alikabok na alikabok. Bilang pagtatapos, ibuod at isulong natin ang pinakamalaking pagkakamali na nagpapawalang saysay sa lahat ng iba pang patakaran. Ito ay ang pagbalewala sa paunang datos, ang paggamit ng dolomite floor nang hindi mo alam kung anong uri ng lupa mayroon ka, ay parang pag-inom ng gamot nang hindi mo alam ang iyong sakit o diagnosis. Maaaring hindi mo naman pala talaga ito kailangan. Kung ang lupa mo ay natural na neutral or bahagyang alkaline, ang paglalagay ng dolomite ay hindi lang walang silbi, kundi nakakapinsala. Kung hindi mo alam kung anong uri ng halaman ang itatanim mo, nanganganib kang mapinsala ang mga halamang mahilig sa asido. Kung hindi mo alam ang komposisyon ng iyong lupa, kung ito ba ay luad, clay, or buhangin, sand,
hindi mo makukwenta ng tama ang eksaktong dosis. Ang dolomite flour ay hindi isang universal na bitamina para sa lupa na basta mo na lang iwiwisik kung saan-saan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na nangangailangan ng masusi at may kamalayang pag-iisip. Kaya ang pangunahing sikreto sa matagumpay na paggamit nito ay kaalaman. Kaalaman sa sarili mong lupa. Magsimula sa pagsusuri, analysis. At kung gayon, ang puting pulbos na ito ay magiging tapat mong kakampi sa laban para sa masagana at malusog na ani. Visual image. Isang hardinerong nakatayo sa harap ng kaniyang taniman at sa halip na question mark, mayroon siyang bulb ng ideya sa itaas ng kaniyang ulo dahil hawak niya ang resulta ng pagsusuri ng lupa. Kaya, magbigay na tayo ng buod sa ating pinag-usapan. Tulad ng nakita ninyo, ang dolomite lime ay hindi lang basta puting pulbos, kundi isa itong komplikado at makapangyarihang gamit sa kamay ng isang hardinero. Ang pinakaimportanteng aral dito ay ang lakas nito ay hindi lang sa benepisyo makikita, kundi pati na rin sa posibleng pinsala kung mali ang paggamit. Nalaman natin na ang pangunahing sekreto ay ang kaalaman, ang pag-alam sa antas ng asido ng lupa, tamang kalkulasyon ng dosis, at pag-unawa kung anong halaman ang magpapasalamat sa inyo at kung anong halaman ang hindi. Binura na natin ang kasabihang mas marami, mas maganda, at naintindihan na natin kung bakit ang taglagas ang perpektong oras para sa prosesong ito. Tandaan ang tatlong pangunahing huwag. Huwag maglagay ng walang pagsusuri ng lupa. Huwag lumampas sa tamang dosis. Huwag ihalo sa pataba o dumi ng hayop. Kung susundin ninyo ang simpleng patakarang ito, magiging maaasahang katulong ninyo ang dolomite lime sa loob ng mahabang panahon na gagawing mataba ang lupa at sagana ang inyong ani. Maraming salamat sa panunood ninyo sa video na ito hanggang dulo. Sana ay marami kayong natutunan. Kung ganoon, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong sikreto sa paghahalaman. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Gumagamit ba kayo ng dolomite lime tuwing taglagas? O baka mayroon kayong sariling sikreto sa pagpapataba ng lupa? Ibahagi ninyo ang inyong karanasan sa comment section. Pag-usapan natin yan.